in general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Lessons in life. Lessons in love life. Love connections. Guidance. Ano kaya ang ating magiging reading for today? Is it about your new love or is it about your person? Tingnan po natin. Ten of Wands. Four of Swords. Four of Pentacles. Eight of Wands. Magician. Page of Wands. Knight of Swords. Three of Cups. The Devil. Kuha pa tayo ng isa. Bottom of the deck. Three of Pentacles. I can sense here this is about your person. Maybe your ex. Hindi siya new person. Meron kasi ditong Four of Pentacles, Three of Cups, Ten of Wands, Devil. Siguro naging toxic ang inyong relationship. Siloso o silosa ng person mo. Remember, for every reading, reversal ang ating energies. Hindi ito ibig sabihin na palaging ang ikaw ay babae pertaining to female, tapos ang person mo male. Pwede rin naman ikaw yung male, ang person mo female, or pwede rin naman same sex, diba? So, hindi tayo particular sa gender or sa sex, okay? O sa sexuality. Kung makaka-resonate kayo, maybe yun, nasagap ang energy niyo. So, naging toxic ang inyong relationship in a way na masyado siyang possessive. Pero, yung pagiging possessive niya, siya naman pala yung masyadong friendly na minsan na-involve na with a third party. Alam niyo yun, yung parang pag sa'yo sobrang higpit niya, pero siya yung malapitin ng mga tukso at minsan maaring natutokso rin nga siya. Kaya ang nangyari sa inyong relasyon, naging ganun, puro na lang ikaw, selos ka ng selos sa kanya, siya rin, selos ng selos, no? Palagi kang pinagseselosan, maraming pinagseselosan, pero meron ding third parties involved doon. Kasi minsan ganun yung iba, no? Yung pagiging seloso-selosa. Para takot sila sa sarili nilang multo. Sila yung gumagawa ng hindi maganda, pero ayaw nilang gawin sa kanila kasi natatakot sila sa sarili nilang multo. Ganun. Kaya naging toxic ang inyong relationship. Tapos, syempre, hindi mo na makayanan pa. Sobrang bigat na dalhin ang inyong relasyon. Ten of Wands dito is too much burden to take na ang inyong relationship. Ayaw mo na, you are emotionally burnt out. Gusto mo na lang ipahinga yung isip mo kasi pagod ka na eh. Parang siguro, paulit-ulit na lang. Ganun na lang yung nangyayari sa inyong dalawa. Hanggang maaring tumagal at nawala na kayo ng connection. Or nawala na kayo, wala na.
maaring nagkalayo kayo, nagkahiwalay kayo. Pero I can sense here that you're still manifesting for your person to be back into your life. Kasi mahal mo yung taong yun eh. Kahit na sinaktan ka, bakit may mga ganun no? Kahit nasaktan ka na niya, tapos pag minsan na gusto mo pa rin na siya pa rin yung person mo, siya pa rin yung makasama mo, siya pa rin yung talagang minamahal mo, no? Kasi meron naman minsan na may mga relasyon na nagdaan lang sa mga ganong pagsubok, nagiging marupok, eventually, na-realize yung mga bagay-bagay, at nagiging maayos sa pangalawang pagkakataon. Meron namang iba na sabihin natin, parang ano na niya nasa katawan na niya yung ganong klaseng panluloko diba? So, iba naman yun. Okay, pero dito, you still waiting for that person to be back into your life. Maybe kasi mabuting tao naman siya, pero pagdating lang doon sa relasyon ninyo, hindi lang naging maayos because of jealousy, palaging pagsiselos, no, at yun na yung madalas ninyong pinag-aawayan. Okay, darating yung time doon, maybe paglipas ng panahon, when you are healing, marami nang nagbago sa kanya-kanyang yung buhay, magkakaroon kayo ng communication, magkakausap kayo muli ng taong ito. At maaring doon maibabalik ang dating pagnanais ng puso para sa isa't isa. Maaring yung person mo, mabilis yan, na muling magpaparamdam sa'yo, magpapakita sa'yo at nais kang kausapin upang ayusin muli ang inyong relasyon. Gusto niyang magbalik at gusto niyan this time ayusin niyo na. Siguro pwede niyo naman pag-usapan, yung heart-to-heart talk kayo na itigil na yung pagsiselos. Ang importante is yung tiwala sa isa't isa at itigil na rin yung mga kaanumang kalokohan, especially kung lapitin sa mga tukso. Kailangan lang, kasi yung iba, codependent, diba? Tapos, merong negative obsession. Ibig sabihin ng negative obsession, nabanggit ko na to sa mga nakaraang readings. Negative obsession is yung hindi ka mapakali. Minsan, magkasama na kayo sa isang bahay, tapos kung meron kayong kanya-kanyang trabaho, ang gusto nyo yung mayat-maya, chat and chat, text and text, ganyan and ganyan. Hayaan nyo yung sa buong maghapon na magtrabaho. Pero sa mga sabihin natin, during break time or pagdating ng pag-uwi sa bahay, doon kayo magkamustahan. Hindi yung mayat-maya, tapos kapag nag-chat ka, tapos hindi agad nakapag-reply. Diba? Tapos tatawagan mo pag hindi agad nakasagot. Ang dami ng overthinking na, ang dami ng mga paghihinala. Yung mga ganong bagay, yun yung negative obsession. So, iwasan lang din yung mga ganong bagay. Pwede nyong pag-usapan, magtiwala sa isa't isa, no? Baguhin ang mga sarili, yung magandang pagbabago para sa mas magandang relasyon or samahan. Which is, mangyayari naman yun. Kung mahal nyo talagang isa't isa, at pareho ninyong gustong ayusin, maayos nyo yan. You are manifesting for a second chance sa inyong dalawa at mangyayari yan. Earth and ground. Anong ibig sabihin yan? Earth and ground. Kailangan pareho kayo magpakumbaba sa isa't isa. No, hindi yung pataasan ng ere, pataasan ng pride. No, kailangan nandiyan yung pagkakataon na kapag kayo nakapag-usap, tanggalin na yung mga pride na yan, magpakumbaba sa isa't isa, kailangan humingi ng tawa, ng pasensya, pareho kayo. Kailangan you are grounded at tanggalin na kung ano man yung mga pride na yan.
Okay? Para mas maging maayos ang inyong relasyon. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.